Viral nga ngayon sa social media ang interview ni OG Diaz sa ngayon ay nakikilala na rin bilang isang content creator na si Miss Catering. Ito'y matapos nga na ikwento nito ang hirap ng kanilang buhay na dumating pa sa punto na ito daw ay nagiinom. Kinakailangan niya kahit na siya'y walang kain o hindi siya nagiinom, kinakailangan niya uminom para makapagbulsa siya ng pulutan at maiuwi sa kanya nanay o sa kanya mismo, sa sarili niya upang kumain dahil wala silang ulam at yung pinulutan nila na ibinulsa niya ang kanyang ginagawang ulam. Tapos nagko-construction sila ng kanyang nanay sa edad na to na matanda na ang kanyang ina ay nagbubuhat pa ito ng hollow blocks. Ayon din kay Catering, napilayan sila nung pumanaw ang kanyang ama at doon niya na-realize na iba pala talaga kapag kumpleto ang pamilya. Sa ngayon, ang plano at ang nais lamang ni Catering ay mabigyan ng magandang bahay, maayos, komportable na bahay at lupa ang kanyang nanay. Iyan ang kanyang pinaka-dream at mapatapos ng pag-aaral ang kanyang pamangkin. Para sa kanyang sarili, ay hindi na niya ito iniisip, basta mabigyan niya lang ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Hindi naman maiwasan na ikumpara itong si Miss Catering sa double gold winner ng Olympics o 2 times winner gold Olympics Carlos Yulo na issue sa kanilang mag-ina. So may mga netizen na nagsabi na napakabait daw ni Catering, hindi katulad ni Carlos Yulo. Narito at iba-iba ang naging reaksyon ng mga netizen. Mabuti na nga ang ganyang kahirapan at nirerespeto ng mga anak ang kanilang magulang. Kaysa inaalagaan mong mabuti mga anak mo, halos ibigay mo lahat ng suporta sa kanila nang lumaki na, hindi ka na nirerespeto. It's true, diba? Say naman ng kami.com.ph, magtatagumpay yan dahil mabait na anak. Correct, mas magalang ang mga anak na lumaki sa hirap. Say naman ng isang netizen, yung mga ganitong nanay daw ang nirerespeto, sinusuportahan at minamahal. Hindi yung isusumpa ang anak at iwiwish ang pagbagsak porke galit at idinidinay na hindi porke hindi anak, porke hindi maperahan. Sabi naman ng kami, mukha namang mabait ang ina at ang anak sobrang maalaga. Dinidinay din yung pagwaldas ng pera. Di ko sinasabing si Mrs. Angelica Yulo to pero parang siya na nga. Say naman ng isa, ano bang alam sa tunay na nangyari? Sos, ang dami niyong say. Puro kayo husga. Tandaan mo walang gold ang Pinas kung walang anggi na nagsakripisyo. Yan naman ang pagtatanggol niya kay Mrs. Yulo. Say naman ng ilan, yes, true, approve, very true. Ilang netizen ang sinabi na dito ako naniniwala pag mahal mo ang iyong nanay, pagpapalain kang tunay. Say naman ng isa, tama, uulanin ka ng blessings talaga. Very much true po, di ko pinabayaan ang aking ina nang ito ay nabanig ng karamdaman, ang iniwan sa aming biyaya, siksik liglig at maapaw pa. Miss you na in heaven. Magkaiba ng rason o ng dahilan, ano ang nangyari? Ang isa ay sobrang umiiyak para sa ina na gusto niya mabigyan ng buhay, mabigyan niya ng magandang buhay. Habang ang isa naman ay nagsasalita about sa nakuhang pera ng ina. So, napakaraming way para ang ating mga magulang ay ating mapasaya. Financially, yes, isa yung paraan o isa itong bagay na makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Kaya naman lagi mo titignan na napaka-bless mo kumpara sa iba na talaga namang halos hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. At ang nais lamang ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang magulang. Kaya naman kung may pagkakataon kang gawin mo ito, gawin mo na dahil walang pagsisisi na nasa huli. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.